So, isang mapagpalang araw po para sa inyo lahat. Ako nga po pala si Alex Emel and welcome to our Channel 65 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ika-6 na araw na nga po pala natin ngayon para po sa ating serye na tinatalakay na may pamagat po na The Forgotten God, and our topic po for today ay The Spirit produces fruit of righteousness, and yung scripture naman po na ating pag-aaralan ay matatagpuan po sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Ito po yung kasabihan dito. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Sa Tagalog naman po. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So for our teachings naman po, number 1, the fruit of the Spirit is evidence of salvation. Ang mga bunga po ng Espiritu tulad po ng pagmamahal, kagalakan, kapayapaan at kabutihan ay nagpapakita po na tunay na pagbabago sa buhay po ng isang mananampalataya. Kapag tayo po ay tunay na ligtas, makikita po ito sa mga kilos natin at sa mga ugali po na pinapakita natin. At ito po ay isang ebidensya ng Espiritu na kumikilos po sa atin. Ang pagkakaroon po ng mga bungang ito ay tanda ng ating relasyon po sa Diyos. So for our second teachings naman po, the fruit of the Spirit, the fruit of the Spirit makes the church attractive. So kapag tayo po ang miyembro ng simbahan, ay nagtataglay po ng bunga ng Espiritu, nagiging kaakit-akit po ito sa mga taong nakapaligid. Ang pagmamahal, ang kababaang loob at pagkakaisa po na dulot ng mga bungang ito ay nagpapatibay po sa simbahan at nagiging inspirasyon para po sa iba na lumapit po kay Kristo. Ang pagkakaroon po ng bunga ng Espiritu ay nagpapakita po ng pagkakaiba ng simbahan mula sa mundo. So, para po sa ating ikatlong katuruan, the fruit of the Spirit fulfills the law of God. Ang lahat po ng mga utos ng Diyos ay natutupad sa pamamagitan po ng pag-ibig, at ang bunga ng Espiritu ay direktang nauugnay sa pag-ibig kapag tayo po ay namumuhay na nagpapakita po ng mga buwang ito. Tulad po ng kabutihan at pagtitimpi, natutupad po natin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang kautusan. Ang Espiritu ang nagpapagana po sa atin upang magampanan ng mga ito, mga tinuturo po ni Kristo. So for our application naman po, number 1, escape the trap of false salvation. Maraming tao po ang naniniwala na ligtas sila dahil po sa mga gawa o relihiyosong ritual. Ngunit po ang tunay na kaligtasan ay makikita po sa bunga ng Espiritu. Dapat po nating suriin ang ating mga sarili upang matiyak na ang ating kaligtasan ay totoo at hindi based sa mga panlabas na bagay lamang. So, para po sa pangalawang application, refuse, refuse to tarnish the bride of Christ. Ang simbahan po ay tinuturing na nobya po ni Kristo. So bilang mga miyembro po, responsibilidad po natin na wag po dungisan yung pangalan po ng simbahan sa pamamagitan po ng maling ugali o kilos. So dapat po nating ingatan ang mga ating sarili mula po sa mga bagay na makakasira po sa reputasyon ng simbahan at sa pananampalataya po ng iba. So for our last application naman po, fulfill the law by bearing the fruit of the Spirit. Ang pinaka-epektibong paraan po upang sundin ang mga kautusan ng Diyos ay sa pamamagitan po ng pagpapakita po ng mga bunga ng Espiritu sa ating buhay po na pang-araw-araw. Ang pag-ibig po, ang pag-ibig, pagtitiis at kabutihan po ay hindi lamang para sa ating kabutihan, kundi para na rin po sa ikalulugod po ng Diyos at ikabubuti po ng ating kapwa. Yun lamang po. Thank you.